Up now. Wala nang dapat iiyak ka. Dapat ngayong bagong taon masaya. The previous weeks have been tumultuous for young actress Lovie Poe. Matapos maakusahan ng pamamangka sa dalawang ilog, lumabas din ang isyong pagtanggap nito ng mamahaling mga regalo sa ex-boyfriend na si Jolo Revilla. Kasi for me, I am who I am. Kung may naninira, okay lang, pagdarasal ko na lang sila. Basta ang importante sa akin, alam ko yung totoo at alam din ni Jolo yung totoo. Yun ang importante sa akin kasi kami naman yung involved. Of course, yung mom ko, mas apektado siya kasi sa akin. But then, nandiyan naman siya palagi sa tabi ko. So, advice niya sa akin is to be strong. And as always, to just be myself. Apektado rin kaya ng mga chismis ang pagkakaibigan nila ng rumored suitor na si Ronald Singson? I try not to let anything else affect me and the people around me. Ako kasi tahimik lang talaga ako na tao. And even though you push me to the edge to defend myself, hindi ko gagawin yan para lang i-save yung sarili ko. After Jolo Revilla, is Lovie ready for a new love? Ako, open ako sa mga suitors kung meron man, but then, matagal-tagal lang hihintay nila kung may chance ba. Isa sa umano'y pinagmumula ng mga negatibong kwento tungkol kay Lovie ay ang sexy star na si Maui Taylor. Sa Pinoy Parazzi column ng talent manager na si Lolit Solis noong January 8, sinabi ng StarTalk host na galit umano kay Lovie si Maui dahil nagkaroon din ito ng kaugnayan kay Ronald. First things first, hindi ko kilala si Lovie. I haven't met her, I haven't even seen her personally. So Ronald and I have been friends for the longest time. True that we went out for quite some time. Pero nothing happened out of it. Hindi naging kami. Kumbaga, we were just going out. Yun lang, as friends. Pero yung talagang sabihin mo naging kami, wala. So, sana, huwag yun na akong idamay sa issue na hindi naman ako dapat kasali. Kung meron sa kanila, wala na po akong kanalaman doon. Tsaka buhay nila yan, hindi ako kasama doon. Samantala, puring-puri si Lovie ng direktor na si Joel Lamangan dahil sa mahusay nitong pagganap sa indie film na Sagrada Familia. Nagpakita rin daw ng kaseksihan sa naturang pelikula ang young actress. Hindi, same old Lovie pa rin. Medyo nag-mature lang. Just kinailangan lang talaga siya sa movie and I wouldn't have done it kung hindi siya kailangan. Up now. Starstruck says thank you and goodbye to Seth Cadayona. Si Seth Cadayona ang ikaapat na Avenger ng Starstruck Season 5. And last Sunday, in another heart-stopping episode of Starstruck, dalawang survivors ang nagpaalam. Your starstruck journey ends here. Princess Nell. Ang magpapaalam ngayong gabi ay si si Lovie po muna bago si Princess at si Seb. May advice ako kay Lovie para matapos na yung mga, magpalit ka ng pangalan. Gawin mong Lovie Solis. Kaya talaga? Bakit? Bakit? Ano pakialam ko sa kanya? Okay. Ladies and gentlemen, umaaray kami ni Lolit nung pinapanood nila yung dahil alam niyo na nangyari. Princess and Seth, kumusta na ang magandang hapon. Kumusta na yung pakiramdam nyo? Yung totoo, after the eliminations. Walang plastika. Yun totoo. Girls first. Masakit po talaga. And talagang nung time na yun na natanggal ako, hindi po ako umiyak nun. And nung after na, dun po talaga ako umiyak ng sobra-sobra. And Ikaw, talagang Seth. nakaka-depress po talaga. Sa akin naman po,
Kasi para sa akin, nung makapasok ako ng Starstruck, blessing na sa akin yan eh. Kasi imagine height-wise, sabay nakapasok ako ng ganun, biglaan, di ba? So, surprise na ako dun. Pero syempre, naghangad din talaga naman ako na manalo at gusto ko rin mapakita sa kanila. So, tama lang. Tamang pakiramdam lang. Pero ikaw, Princess, anong feeling mo na parang lahat ng babae? Oo. Ayaw ka. Kang binote out. Anong rason? Okay lang naman po na binote out nila ako. And siguro naman po, may isa lang po gusto ko sanang linawin. Yung sinabi po nga ni Rox sa akin na parang wala po daw akong consideration dahil kinain ko po yung pagkain niya. Unang-una po, may pambili naman po ako ng pagkain. And at some point po, yung kinain ko pong pagkain, hindi po sa kanya yun. Kay Sarah po yung kinain ko. Kahit hindi ka Kay- masyadong mukhang kumakain. Opo. Tapos ang kumain po nung pagkain po ni Rox, si Nina po talaga. And hindi po talaga. Sino? Si Nina po yung kumain ng pagkain. Nasagwa naman niya. Opo. Parang mga pusa lang to. Pinagawa yan nila yung ano Hindi, pagkain. sundan ko lang yung kay Princess. Ayon dun sa shout-out episode ng Starstruck, sabi mo daw mas deserving ka na matira kaysa kay Rox. At bakit? Ba't mo nasabi yun? Hanggang ngayon ba may gap pa kayo ni Rox? Siguro po nasabi ko po yung, yun nga po na mas deserving ako. Kasi mas nakita ko po nung week po na may test po kami, mas maganda po yung pinakita kong performance po kaysa sa kanya. And nakita ko po na mas magaling at mas okay po yung ginawa ko, kaya ko po lang nasabi nun. Pero, Alam mo, Joey? Yes. Akala ko nga ang maiiwan si Princess eh. Kasi nung una niyang pasok talaga, una ko siya nakita. Ay, ang ganda. Parang Totoo po. bunyika, parang Barbie doll, di ba? Eh, tapos biglang narinig mo na parang ayaw sa kanya ng mga kasama niya. Parang, maldita tong batang to ah. Kaya, parang ganon, di ba? Ito, Lolit, si Sep, sinabi mo dati na hindi mo pa nakikita yung daddy mo kahit nakatira kayo sa isang village. No? Totoo bang nung sumali ka sa Starstruck tumawag si daddy sa'yo? Ang storya po kasi niyan is bago pa magkaroon ng Starstruck, medyo nakakausap ko siya, medyo. Pero nung dumating yung Starstruck na natawag niya pangalan ko as Final 14, doon na nagtuloy-tuloy yung pangangamusta niya sa akin. Nakapagtaka,